First, ito yung Genshin Impact. Isa sa mga gameplay ko sa Genshin Impact. I believe ito yung dungeon. Para magamit ko yung mga high level and mga hero na hindi ko pa nagagamit. Kaya nilaro ko to. So sa mga hindi nakaka-recognize o nakakaalam ng Genshin Impact game sa Android or sa iOS, ito lang naman yung pinaka most anticipated na role-playing games today. So ni-require talaga siya ng malaking o malakas na GPU and malakas na syempre SoC. So gamit ko dito yung Xiaomi's Xiaomi 12. So alam naman natin na ang SoC nito yung Snapdragon 8 Gen 1. So hindi maganda yung reputasyon ng Snapdragon 8 Gen 1. Pero na maximize ko naman siya, ginamitan ko siya ng phone cooler. So nakakuha naman ako dito ng magandang FPS, 45 to 48 FPS sa max settings. So ayos naman, nalaro ko naman siya ng ayos dito, itong Genshin Impact. Unang-una, hindi ito gaming phone, although flagship phone siya, pero hindi siya dedicated for gaming kahit na malakas yung kanyang processor, kasi nga power hunger yung Snapdragon 8 Gen 1 plus hindi ganun ka sabi natin naging pulido yung pagkakagawa sa kanya ng Samsung. Unlike dun sa Snapdragon 8 Gen 2 na ginawa ng TSMC, maganda yung kanyang naging pagkakagawa. Maganda yung naging pagkakagawa nila. So at least nalalaro naman siya and smooth pa rin naman. Basta lang siguro gamitan niyo siya ng phone cooler o kaya sa medyo malamig kayo na lugar na maglaro. Overall smooth and although may flickering pa rin or nagta-throttle pa rin kahit papano, minsan mayroon talagang throttling, lalo kung di ganun kalakas yung signal nyo at talaga nanginginit siya. Medyo mainit yung phone, kaya suggest talaga gamitan ng phone cooler kung ganitong cellphone yung gamit nyo, kung Xiaomi 12 din, or kung at least naka Snapdragon 8 Gen 1 kayo, talagang nanginginit siya. So yun lang guys, sana meron kayong konting natutunan. So good day, and itong Genshin Impact, ulitin ko lang, talagang malaking requirement niya bilang isang games sa phone. So thank you.